Hello guys! Hello. This is for Taurus. Taurus, welcome dito sa aking channel. Palaran 888. Welcome guys. So, alamin natin Taurus kung anong messages, energy, gabay para sa inyong lahat. So, I hope na makaresonate kayo dito Taurus. Okay. So, let's check. Ano ba Taurus ang mensahe na para sa'yo? Okay. This is weekly tarot. So, from January 12 to 18, 2026. Okay, 7 of Spade, number 25. Sa barahang to, sinasabi Taurus na clouds with the dark side toward the person indicates divorce. So, titingnan natin ano ba yung second card mo. Okay, so 5 of Pentacles. Okay. 5 of Pentacles. This is number 28, so 10. So, sinasabi ng baraha dito na the anchor denotes successful ventures in business and love. So, Taurus, sa linggong ito, sinasabi ng baraha na there's a successful venture, lalo na kung ikaw ay business person or ikaw ay looking for a love life. Okay? And sinasabi ng baraha sa'yo na you need to be careful sa relationship mo kasi posibleng you're in a relationship sa isang toxic na tao na pwedeng siya yung maging rason para masira ang mga diskarte mo sa buhay. Okay? So you need to be careful. Okay. So, second deck natin, this is Knight of Coins. So, sinasabi ng baraha sa'yo, Taurus, na in terms of money, so kung pero yung pag-uusapan natin sa linggong ito, sinasabi ng baraha na through your dedication or because of your dedication sa buhay, sa trabaho, posible na makuha mo kung ano yung mga dapat mong makuha financially. But the problem is, you are surrounded, okay? So, you need to be careful kasi yung Page of Swords dito is you are surrounded with, parang ano siya, negative or toxic na individual. Maybe you're in a relationship, maybe you're married sa taong sobrang toxic na, kumbaga siya yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapag-improve sa buhay mo. So, if you parang Taurus na hindi ka masyadong naniniwala sa ganong klaseng energy sa toxicity. Kasi minsan, di ba, akala natin yung toxic na tao, hindi yan nakaka-apekto sa atin. But in your case, lalo na kung ito ay asawa mo, boyfriend, girlfriend, ay may contact kayo, physical contact, sinasabi ng barahan na yan na pwedeng siya ay magdala sa'yo ng sobra-sobrang kamalasan. If you are Taurus, you're in a relationship sa isang Capricorn. Capricorn is the devil sa card. Sinasabi ng barahan na you need to be careful. Okay? You need to be careful, Taurus. Alright, so let's check. Okay. Let's check Taurus. Okay. Okay, pasensya na guys. Ang dami kasing aso, tsaka pusa. Okay, so Death card. Taurus, yung first card mo dito sa third deck as Death card. So, ibig sabihin yan, there's parang waiting time. Meron ka sigurong hinihintay
maybe there's financial blessings ka na hinihintay, maybe promotion, salary increase, or lump sum of money, or anything na financial siya, kasi 7 of Pentacles siya eh. So, kung ano man yan na hinihintay mo, sinasabi ng barahan na may iba sa inyo na posibleng matanggap yun na yung hinihintay nyo, but meron dito, nako, nakakaloka. Kumapit ka kasi meron ditong Taurus na posibleng ikaw ay magkakaroon ng problema sa linggong ito. Pwedeng ikaw ay ma-lay off, ma-terminate sa trabaho, or mawala ng trabaho. So, you need to be careful. 2 of Pentacles, sinasabi ng baraha sa'yo dito na merong mga Taurus na kailangan yung balansehin yung inyong financial this week. So, sinasabi ng barahan na make sure na matuto tayong mamaluktot kung ang kumot ay maliit lang. So, you need to save money, you need to be frugal. And 9 of Swords, sinasabi ng barahan na this week, ihanda mo yung sarili mo kasi pwedeng magkaroon ka ng problema sa pera because of parang yun nga, pwedeng mawalan ka ng trabaho, yung hinihintay mo ay pwedeng hindi matuloy, ganyan ganito. But yung iba, pwedeng matuloy yung hinihintay nila. Okay. King of Wands and 5 of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito na there's a Taurus na posibleng ikaw ay nangihinayang. So, full of regrets ka sa linggong ito. Nangihinayang ka sa mga choices mo, okay? Sa options and choices mo sa buhay. And next is Page of Pentacles. Yung Page of Pentacles dito, sinasabi ng barahan na you need to be careful about your finances, especially sa mga susunod na mga araw. So, ibig sabihin, yung strategy mo sa financial ay nakadepende yan sa kung anong ginagawa mo sa ngayon. So, like for example, kung tatamad-tamad tayo ngayon, syempre, ang future natin, hindi natin sigurado kung magiging maayos kasi ang result ng ginagawa natin ay bukas, yung future. Okay, so Page of Swords and the 5 of Swords. So, these 2 cards, sinasabi ng barahan na yan na posibleng meron dito na balita ka na hinihintay na pwedeng hindi siya dumating. But instead na maghintay ka, full of hope na maghintay ka, siguro let go mo na lang yan. Okay? Maybe you're wishing for a promotion, salary increase, or pwedeng tawag dito, pwedeng nire-require ka for something na crucial siya. Na pwedeng maka-apekto sa renewal ng contract mo. So, maybe there's a problem na pwedeng maging rason para ma-lay off ka or hindi matuloy yung kontrata mo. So, sorry, but this is maybe what will happen this week. Okay? Thank you guys. Bye!